Go. Okay, welcome everyone sa ating parang mini facilitators orientation dahil I hope na you do understand na meron talagang training ang mga facilitators and we will conduct that. I think ano ba yun, asynchronous ba yun or as a group? Asynchronous na lang po yun, Pastor. Pero we'll see what's the best option. Pero that's the initial plan. Okay. So we will start at manalangin tayo para sa ating training for today or orientation for today. Please, let me remind you na i-mute lang muna natin yung ating mga microphones, no? Mahirap, baka marinig ko na nag-aaway yung mga mag-asawa o kaya may mga aso biglang tumatahol or something like that. Okay, ano lang muna tayo, magpakuan tayo, mag-mute, pero certain parts of the ano natin, orientation, I would give some time for you to ask questions, no? So, ganun ang gagawin natin. Wag na yung biglaan para we can just proceed and finish with whatever it is na ginagawa natin. Okay? So, may I ask Pastor Ebet to, tawag dito, mag-opening prayer for us? Okay, sige po. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po for today. Salamat po for sustaining us, oh God. And right now, we ask for your guidance sa mapag-uusapan namin, especially may kinalaman po sa pag-facilitate po ng mga live groups. This is a very important meeting and important ministry, oh God. I pray na yung mga nandito po, Lord God, ay bigyan mo po sila ng focus, oh God, upang maintindihan po nila, Lord God, yung mga mapag-usapan. And ganoon din po si Pastor Bong, guide niyo po siya as he teach us kung paano po maging effective, Lord God, as a facilitator, paano po makapag-lead ng mga small groups. So maraming salamat. Samahan niyo po kami in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, Pastor. Okay. So, PE also will do the acceptance ng mga pumapasok ng late. So, PE take care of that para ikaw na ang bahala doon. Yes po. And Okay. PB lang po, just to remind, Yes. you can also do some breaks if you want, depende po sa flow po ng ating training. Sige po. Okay, sige. So, yeah, first of all, siguro just to remind everyone, nabanggit na naman to ni PE, but I think it needs to be reminded, it needs to be reiterated rather, na optional na ngayon yung titigil yung LGs, after 3 months. Hindi na po yan required. So, in other words, your LG may choose to just continue on and on hanggang dumating si Jesus Christ, sa second coming, no? It's really up to you. But you can also choose to end your LG, in the normal way, let's say after 3 months. But we no longer, require that. Para sa ganun, there will be a greater parang possibility of continuity rather than yung parang nahihirapan mag-restart ang mga small groups natin. Okay, we've noticed that kasi in the past na pag tayo ay namamahinga, parang namamahinga talaga tayo, parang mukhang pahingang-pahinga na talaga. So it's very hard for the small group ministry to start again. So that's why we believe na for some groups, kung gusto nyo, you can continue. Provided na kapag meron tayong mga special seasons, kanyari season tayo ng MP4, o we do request na yung mga small groups should do their best to participate doon sa season na yun, without necessarily stopping yung kanilang meetings, no? But basically just being, participating dun sa season na yun. And also with regard to the MP4, bagamat meron tayong special season, yung beginning of the year until maybe, April, it doesn't mean na tumitigil tayo sa ating pagre-reach out. So we want to do our best to maintain a lifestyle of outreach all throughout the year, bagamat may mga seasons wherein we emphasize that. Okay? So I hope that those two things are clear to you.
upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Okay? Now, sige, so I want to use this time first of all to clarify yung ating strategy o yung pamamaraan natin in doing the work of the Lord dito sa RLCC. So I want to give you a bird's eye view of yung paraan na ginagawa natin para all of us would really be in sync, no? At lalong-lalo na, of course, sa inyo na those who desire to grow in your faith, para alam nyo kung ano yung pathway o ano yung track that you need to focus on. Of course, this is not parang sapilitan, but rather it's an option, no? If you want to see yourself growing in your roles or in ministry, I want you to know the big picture dito para sa ganon you can actually, you know, uh, plan or siguro make a decision kung ano ang gusto nyong gawin. Okay, so first and foremost, ano ba ang ating mission? You know, I hope na by this time, klaro na sa inyo to. If not, I would again emphasize it, paulit-ulit habang ako ay nabubuhay, okay? Na ang goal natin is to help people experience real life in Christ together with others. So yung real life in Christ is simply our way of talking about salvation. Pero we want to emphasize na it is a life. It is not just parang one moment or one particular event, but rather a journey, no? A journey of faith. Kaya yun ang gusto natin gawin, matulungan yung mga tao. I want you to keep this in mind and also at heart na ito yung gusto natin. We're not just simply interested in having groups, as an end in themselves, or even yung mga worship service natin bilang end in themselves. These are just the means, through which we hope na mga tao ay nag-grow at natutulungan natin sila to experience yung real life in Christ, no? I.e. salvation, di ba? Yung salvation nila, okay? Which is of course, ano yan, gaya ng pinapaliwanag natin sa Real Life Bible Study, may kinalaman yan sa forgiveness of sins, a new identity in Christ, transformation, by the power of the Holy Spirit, yung pagkakaroon ng mission or purpose in life, and then eventually, to be part of the new heavens and the new earth balang araw when Jesus returns. So this is a journey of faith. Now we want people to choose for themselves, together with others, to follow the Lord Jesus, at gusto natin tulungan ng mga tao toward making that choice. At hindi lang one time, but every day, yung choice na yun. So, yung mga life groups natin, yung mga ministries natin, yung mga kung ano-ano mga ginagawa natin, are all intended to help people para mag-move forward sila sa journey na yan. So I hope na that would be clear. But now I want to just walk you through the strategy. So as you can see, there are 5 columns dito, right? First of all, merong training that needs to be completed. Tapos merong role that person would fulfill. And then may mga steps. Tapos merong ministry na gagawin. And then merong fruit o bunga o resulta doon sa gawain na yun. Okay? So first of all, let me just begin by talking about the first stage, which is yung gusto natin na makatapos lahat ng RLBS, o at least yung pinaka talagang essence nito. We're not really after kailangan ganito, talagang RLBS lang. But of course, that's an important tool. Kung gusto natin magkaroon ng magandang foundation ng isang tao, we want them to finish yung RLBS. Tapos FD, which is Freedom Day. And then RLJ, which is Real Life Journey. So, ang role na gusto natin na ma-fulfill ng mga tao by the time na kompleto nila yan is what we call a watch party facilitator. Now, what is a watch party facilitator, or what is a watch party? A watch party is simply just an event kung saan piniplay natin yung isa sa mga sermon in a
parang in an environment na yung nga parang party siya. So in other words, you come together, kainan, inom ng kape, and it could just be a one-time event. So yung tinatawag nating watch party, this could change later on kasi may mga nagsasabi na yung salitang watch party may not be a good name. But for now, yun ang muna itatawag natin. But kung sakali mang mapalitan yung pangalan na yan, we'll let you know. But for now, yan yung pangalan. And basically, diyan natin pinapatupad yung steps na GO, no? GO, which is, generate connections and offer God's love. So itong mga watch party ay mga one-time event sa bahay, sa garahe, sa opisina, kung saan man, kung saan we invite people para manood ng isa sa mga sermon natin sa RLCC, no? At ang goal niyan is para, magkaroon ng konting sharing, mapag-usapan, eat, share, and pray. Mapag-usapan and then, mag-pray para sa isa't isa. And it could just be a one-time thing, no? Pero if people are interested and, we can ask them kung gusto nila, we can repeat that for another occasion. So, hindi siya kinakailangan every week. It's just a one-time event na gagawin, no? To test the water, so to speak. Pag medyo ang mga tao ay nagiging interested and medyo pumupunta sila, it could become a simple church. So, pero, yun doon tayo mag-uumpisa. It's a watch party. Tapos, ang steps natin dyan ay GO, GO. Tapos, ang role ng watch party facilitator is to conduct a watch party kung saan man pwede, no? Again, pwedeng bahay and so forth. Kailangan lang merong merong TV na pwedeng gamitin para manonood ng mga tao. Tapos it could either be online, siguro sa YouTube, o kaya kung merong copy ng sermon. Sermon lang, hindi naman kailangan panoorin yung buong service. Although okay lang naman yun. Hindi naman masama, no? But ang goal nito is to expose them to RLCC, no? Right where they are, instead of parang inviting people to come to the church, we want the church to go to them. Nai-gets ba yun? Okay, we want the church to go to them. So, kung sa office, may lugar doon, may auditorium or something, we can conduct a watch party, imbitahan ng mga tao, magkaroon ng konting donut, coffee dyan, ipalabas yung isa sa mga sermons natin o yung buong service. Tapos mag-uusap-usap lang, sharing lang, and then praying for one another. So, this can be a one-time event or this can be an event na pwedeng ulitin. Depende kung interested yung mga tao muli. Alright? So, hindi siya parang kinakailangan na every week gagawin. But it could be something na every now and then ay gagawin natin. So, ang resulta nito, ang fruit nito would be connections, no? Hopefully magkakaroon tayo ng mga connection sa mga tao, mabibuild yung kaya nga go yan, we will be able to meet new people. So hopefully this is something na mapag-isipan ng mga LGs na magagawa. Kaya kung meron tayong mga nakatapos ng RLBS, Freedom Day, saka RLJ, sila yung pwede magpaumpisa niyan, no? Yan yung pwede nilang gawing ministry sa umpisa. Okay? So of course, tulong-tulong ang small group kung gusto nilang magkaroon ng gawain ng yan. And remember, hindi naman dyan weekly. No? It could be a one-time thing. It's a one-time outreach tool na pwedeng gawin. Okay? So lalo-lalo na kasi pag merong new convert tayo, siyempre, marami pa siyang mga kaibigan. Marami pa siyang kakilala. Isa sa mga madalas nangyayari na nakakahinayang, yung isang new convert na ma-assimilate, after a while parang nawala na siya ng wala na siyang connection doon sa mga dati niyang friends. So ang mangyayari, bago na yung kanyang mga kaibigan sa church, and so totally disconnected na siya sa mga dati niya mga dabber cats. So we want to change that culture, we want to initiate a different approach. Kaya hopefully itong watch party is something na nangyayari regularly sa iba't ibang lugar, whenever a life group or a core team would like to do some outreach. So, pwedeng one time lang, pwedeng, umuulit-ulit, depende sa interest ng mga taong tinatry natin ma-reach. Alright.
Now, the next training, of course, would be the MP4 seminar. Now, nung nakaraan na MP4 natin, ang training na ginawa is medyo ano lang, pa isa-isang session lang, hindi talaga yung buong MP4 training. So we want to change that. Hopefully, pag natapos na ng RLJ ang isang tao, that he or she would now enroll sa MP4 para siya ay maging frontliner. So ang frontliner ay nagpapatupad ng tinatawag na BRING. Okay? Yan, tinuturo yan sa MP4 training, no? Yung BRING. I explain kung ano yung proseso na yan. BRING. I won't go into that anymore kasi nasa training yan. Tapos, ang ministry ng frontliner is to conduct an RLBS. Now, this is so important kasi kapag wala tayong mga dinedevelop na mga frontliners, pagdating ng MP4, talagang pahirapan tayo trying to start RLBS o kaya convince people to start RLBS. Hindi siya effective, no? Kapag hindi natin napaghahandaan ito, ahead of time. Now, let me just remind yung admin natin na meron ako nakikitang mga nagtatry mag-join na kung pwede lang i-accept. Thank you very much. So, so ang ministry ng frontliner is to conduct an RLBS at ang bunga ng kanyang ministry would be new converts. Now, siyempre, during the MP4 season, dyan natin gustong mangyari yan, but it should happen all throughout the year whenever it is possible. So, yan po yung mga gusto natin na ma-develop ng mga tao. Now, after that, yung training naman na gusto nating pagdaanan ng mga tao ay yung Vision Seminar at yung KRL. Now, ang resulta niya would be a bridge builder. A bridge builder is somebody na nag-implement ng tinatawag na join o join process, o JOIN. Okay? Again, pinaliliwanag ko yan, o pinaliwanag ko yan doon sa MP4 training. Kaya kung hindi pa kayo nag-go through niyan, it may be a good thing to review that and to watch that. Tapos na lahat yung training na yan. Even before I went to the States, inayos ko na lahat yan. So all you have to do is go back and just watch it. Okay? Now, ang trabaho ng bridge builder is to conduct follow-up of new converts. No? Sila yung nagpa-follow up ng mga new converts at ang resulta niyan, of course, would be nag-grow yung mga congregations natin, yung mga SWC, dumadami ang umaattend, nagiging regular attendees yung mga new converts. So, yun yung ideal. Now, minsan hindi, tulad ng nakaraan, medyo hindi masyadong nagawa yan. Kaya may mga new converts tayo na nag-fall into the cracks, ika nga, hindi na-follow up maigi, hindi naka-join ng mga SWC or for some reason hindi na natin nakita siguro. So I hope na we can change that thing na nangyayari kasi I believe na responsible tayo sa mga new converts na nadadala natin sa Panginoon. Kaya kinakailangan meron tayong mga bridge builders. Now, by the way, as I'm explaining yung training to be completed sa kayong role, hindi naman ibig sabihin na kailangan tapusin na muna yung mga training bago mag-umpisang mag-serve in a role. Pwedeng in training, no? For example, frontliner in training o bridge builder in training. So pwede yan proseso, okay? But if a person desires to grow sa kanilang ministry, at least alam nyo yan yung mga training na dapat nyong matapos. Okay? Some of you siguro, medyo patsi-patsi yung mga natapos yung training. Lalo na yung mga matatagal na sa inyo. Diba? Merong mga ilan sa inyo siguro na talagang dugong berde na kayo. Matagal na kayo sa RLCC. Kaya lang hindi kompleto yung mga training ninyo. Or if not, kung nagawa nyo man yung training, baka nakalimutan nyo na. So anyway, that's the kind of strategy that we want to implement. All right. One more, and then I'll open for questions. Okay. So the next stage of training ay yung build one another, which is ito ang ano natin dito, ang layunin natin is magkaroon ng mga bodybuilders. Okay. Ito yung mga nag-i-implement ng build, no? BUILD.
yan ay pinaliliwanag ko dun sa Build One Another seminar, which is tapos na rin yan. Before I went to the States, ginawa ko na yan. So merong Build One Another that explains kung paano ginagawa yung build, BUILD. Now, ang trabaho ng mga bodybuilders ay turuan yung mga new converts na na-assimilate na sa congregation, tuturuan sila ng RLJ at ng KRL. Okay? So, sila yung mga magtuturo ng mga ganyan. Para sa ganun, yung mga tao ay maturuan sila ng basic discipleship. Yung real life journey is a 10-session course na ginawa ko kung saan pinapaliwanag ko yung godly habits, kung paano isinasabuhay yung habits. Kaya, I hope na nadaanan nyo yan. If not, well, there's always a good time to start. Diba? So, yung RLJ kasi para yan sa mga healthy and faithful disciples of Christ. Kaya kailangan maisabuhay natin yung rhythms natin sa buhay. Kaya ang resulta niya would be committed disciples. Okay? Committed disciples. All right. So, for now, I'll pause muna and open up the floor for any questions. Go ahead, you can unmute yourself kung gusto niyo magtanong. Okay, yung admin natin, pwedeng siguro yung mga tao na mag-unmute. Wala pa buha? Wala pang gustong magtanong? Wow, Pwede yan ang po kayong mag-unmute or you can also use yung emoticons dyan, reactions, para po makita po natin. Okay. Kung wala po, Pastor. Magagaling pala itong mga kausap ko. Walang tanong no? Parang talagang naiintindihan nila ng lubusan. Mabuti yan. Okay. So, let me just change the mic one. Now, dumako tayo doon sa susunod na training, which is yung tinatawag na SK and SR. Yan ay soul keeping and sacred rhythms. Okay? So, yan yung training gusto natin matapos ng isang LG coordinator. So again, pwede ka maging coordinator in training. Ibig sabihin, baka hindi mo patapos yan. Pero, yan ay required, bilang pagsasanay to become an LG coordinator. At ang role ng LG coordinator is to begin to spot sino yung mga committed disciples, na pwede nang maisama, sa life group at magfo-form na ng life group at dyan napapasok ang mga committed members. Okay? So hopefully, yung mga tao na gagawa niyan, mga LG coordinators, natapos na nila yung mga naunang mga training. Okay? So mula sa RLBS, FD, RLJ, MP4 Seminar, Vision Seminar, KRL, Build One Another, natapos na nila yan. So in other words, sila ay mga legitimate na mga LG coordinators. Now don't worry, some of you are coordinators siguro right now and you're looking at this chart and maybe you're asking yourself, teka muna, wala pa yata ako natapos ni isa dyan. Okay, yan ay problema ni Pastor Ebet. Kaya gagawin ni Pastor Ebet ang lahat ng kanyang magagawa para ihabol ang mga training ng mga tao. Hindi, seriously, andyan naman ang pastoral staff para tumulong. Okay? Kaya hopefully, we can come to the point sa church natin na ang mga tao is not just simply nagvo-volunteer lang sila sa isang role kasi gusto nila, but they are properly trained. Yan ang goal natin. We want people to be trained. Para pag naging LG coordinator ka, you are somebody na nagdaan na doon sa different levels. Nag-umpisa ka sa watch party facilitator, naging frontliner ka, naging bridge builder ka, naging bodybuilder ka. So ngayon, bilang LG coordinator, hindi ka basta-basta kasi fully trained ka na, fully equipped, ready ka na to minister to people. Ayan, alright. So, next one would be yung training na tinatawag na leading a small group, saka yung SC or yung tatawag na soul companioning, Soul companioning. So, yung course na yan ay para sa mga LG facilitator. Alright, so you are here because you want to be an LG facilitator. So I just want you to know na may mga training tayo na inihanda
for you to be fully equipped in that role. Now, again, let me reiterate, kung hindi pa nyo nagagawa yan, it's all right for as long as you understand na yun yung tinatry natin ma-accomplish, tinatry nating goal. So, make the necessary plans, okay? Yung mga training na binabanggit ko, except siguro, ewan ko, SR o SC, baka wala pa yung na hindi pa kompleto yan. Pero most of those trainings would be retreat-based, no? Pag nakakita kayo ng mga SK, SR, SC, it will be retreat-based yan. In other words, karamihan dyan, baka hindi yan seminar, kundi you are going to go into a retreat, no? Kung saan you will experience yung bagay na yan. But ang trabaho ng LG Facilitator ay i-implement yung train. So, hindi lang basta mag-facilitate ng grupo, kundi yung mga na-spot na mga potential na mga leaders ay tinitrain na bilang paghahanda sa susunod na na cycle o para pa nag-multiply yung small group. So, ang trabaho ng LG Facilitator is to lead a life group or facilitate a life group, okay? At ang resulta dapat niya would be committed workers. So, hindi lang basta nagko-conduct ng LG. Dapat ang napoproduce ng LG Facilitator ay mga committed workers. So, sino yung mga committed workers? So, maliban dun sa, kung maalala nyo, binanggit ko yan sa MP4 seminar, yung SHARP, I mean, if you remember that, mga supporters, mga host, mga active workers, mga resource people, saka prayer warriors. Dapat yan ang napoproduce ng LG Facilitator sa kanyang life group. Okay, so in other words, yung dapat ang nangyayari, yung mga iba't ibang mga roles na yan, ay unti-unting napupunuan yan, no? As the group continues its journey. For those of you who are late, let me just mention once again, kanina binanggit ko, it is no longer required na yung mga life group ay tumigil after 3 months. You can choose to continue, no? Forever and ever until Jesus returns, okay? Naulit ko So, hindi na kayo persado na tumigil so that lalong-lalo na pag nag-small group season tayo, nag-a-announce tayo. Siguro ang makikita nyo lang dyan, mga bagong LGs being formed. Pero yung mga dati, meron kayong option to just continue existing and hopefully that would provide parang an opportunity for people to join LGs. Hindi yung lahat naghihintayan na mag-register, so it takes a long time. And as a result, hindi makasama yung mga tao sa LG kasi pino-form pa, pinag-uusapan pa, ang tagal-tagal, okay? So kung meron na mga LGs in existence, madali na mag-join yung mga tao. Alright? So for those of you who were late kanina. And then last stage natin, okay, is leading leaders at yung tinatawag na SD, which is spiritual direction, okay? So leading leaders is a course na hindi ko pa nagagawa. I wanted to do that before I left for the US the last time, pero hindi ko na nagawa. But I'll be doing that. At ang role na gusto natin ma-fulfill o mangyari ay yung tinatawag na supervisor, okay? A supervisor is somebody na naggagabay sa mga LGs, mga LG leaders. Siya yung parang coach nila, no, to make sure that they are fulfilling yung purpose nila. So ang kanyang ministry, ang steps ng ministry niya is assign, ASSIGN, which I will explain dun sa leading leaders training. Yung spiritual direction naman, si PG yan. So, lahat ng mga nakikita nyo dyan, SK, SR, SC, SD, lahat yan, si PG ang mag-i-implement yan. Okay? Kaya yan ang mga training na sinasabi ko sa inyo na napakahalaga because we want to develop spiritual leaders kasi. So, ang ministry ng supervisor is to supervise LGs, or even ministry teams. Kasi ang small groups natin, hindi lang naman life group. Meron din tayong mga ministry teams, meron tayong mga grupo na nakafocus sa ministry, mga events, ganyan, iba-iba klase mga team. So anyway, ang bunga o ang fruit ng isang supervisor would be core teams of leaders. So may mga, 3 or more core teams under a supervisor's responsibility.
There you go. Okay? So, do you have any questions? Meron ba kayong question na gusto nyong itanong sa akin? You can now unmute yourself bago tayo magpatuloy. You have any questions? TB, gusto ko lang din sabihin na kung nahihiya kayo, so kung nahihiya po kayo, pwede niyo rin pong i-direct sa akin yung question niyo. And then Ah, ako na po yung pwedeng kung medyo nahihiya po kayo magtanong. Meron na po actually nagtanong ah, sa akin. Ang mm, question po niya may kinalaman po sa training. So paano okay. po kaya yon? Because of a lot of schedules, paano po daw magagawa yung mga trainings na binanggit niyo po kanina? Okay. That's a good question. Una sa lahat, siyempre, hindi naman yan sabay-sabay na ginagawa. Kaya nga, inuunti-unti yan. Okay? From the time na nag-grow tayo. Kasi ngayon, pinakita ko lahat yan. Obviously, some of you feel like, oh, paano ko gagawin lahat yan? Well, you cannot do everything. You have to start with kung ano yung kaya, no? Paisa-isa. Parang ano yan, di ba? Kung ikaw ay magka-college, gusto mo kunyari mag-engineer o mag-computer, ano ba yung mga kurso na yan, di ba? Siyempre, hindi lang alam mo, kunin mo lahat ng subject. Mamatay ka naman dyan, di ba? Siyempre, iniisa-isa mo yan, di ba? Um, yun ba? Did I answer the question, PE? Or maybe baka yung nag-question gusto i-clarify yung sarili niya kung meron pa siya gusto Yeah, sige itanong. po kung Uh, yeah. Makain lang ako ng ano kasi di pa ako nagmimerienda. So go ahead. Ano? Hmm. Ayan po. Sige po. So, kung meron pa po kayong question, you can Mhm. direct it to me through Messenger or through yung chat function po nitong feature ng ating Zoom. Huwag kayong And nahiya. I Oh. will, yeah, pwede Hmm. po nating itanong. Okay? Parang pinabibilib niyo ako. Parang ano to, yung the past 2 Sundays na puro brownout. Parang ganyan yung feeling ko ngayon eh. No? Parang, hmm. Po. Hindi. Pastor, question Okay. po. Yeah, Yes. yeah, 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 yeah. Okay, oh. Ayan. For example po, Pastor, di ba meron tayo ngayong mga naka-in place na coordinators and facilitators. Hmm. Tapos looking back dito, nakita nila na parang mas malayo pa silang kailangang habulin na training. Yes. So for example, Pastor, a person na gustong maging bodybuilder pero ang kakatapos lang niya mag-Freedom Day, Mhm. saka mag-RLJ. Pwede ba siyang dumiretso kagad ng bodybuilder like ng mga facilitators ngayon tayo naghahabol ng training? Or kailangan mag-pace setter muna siya tapos bridge Well, builder? yeah, that's a good question, ano, Pastor JV. Yung mga pastors natin at mga interns ay kinakailangan mag-decide tungkol sa mga bagay na ganun. Because we don't want a person to be discouraged, but at the same time, we don't want a person to be put in a ministry na hindi pa siya ready, no? So, wisdom yan eh. Yeah. Okay? Kailangan yan, ano, di ba meron tayo tinatawag na comfort zone, meron tayo tinatawag na kill zone, meron tayo tinatawag na fade zone, di ba? Ano yung comfort zone? Parang, di ba, forever ka ng ganitong role mo, hindi ka umuusad. Ano, comfort zone yan. So, kung ang mga pastors and interns natin ay sensitibo dyan, maybe kinakailangan kausapin yung tao. It's time to move forward. It's time to grow. Okay? Now, yung kill zone naman, well, sabi mo nga, Pastor GB, kakatapos pa lang niya ng RLBS, gusto niya na maging bodybuilder. Parang kill zone yan, no? Sa akin, ano? Kasi hindi niya siguro pa alam yung sinasabi niya o ang gagawin niya. Baka masobrahan yun. Masyadong too soon. Yun ang opinion ko doon, alright? And then, of course, yung fade zone would be yung normal, di ba? Kung kakatapos mo lang ng RLBS, FD, and RLJ, well, o kahit pinaproseso mo pa yung RLJ for that matter, pwede naman mag-umpisa maging watch party facilitator siguro by faith, di ba? So, yun yung wisdom doon, Pastor GB. Did I answer your question o meron ka pang follow-up? Yes po, okay na po. Thank you po. Okay. Sige, keep it coming. I enjoy the questions, kasi it helps us to clarify. Meron ako mga nakikita pa mga chat dito, admin PE, tingnan mo nga, meron bang mga tanong pa mga tao? Si Tita Tess po nag-unmute. Okay, go ahead. Mhm. Mami.
Hindi, wala. Mamaya na. Okay po. Mamaya na daw. Okay. Mamaya na. Okay. Mm. Pastor, paano pala ang mga, for example, ako ay facilitator ngayon, hindi ko pa natapos tong mga training na to. Mhm. So, paano yan, for example, mag-i-start ulit ang panibagong SEM? Okay Oo. lang ba na facilitator pa rin ako even though this SEM hindi ko natapos yung lahat ng training na to? Again, siyempre, hopefully kung ikaw kunyari facilitator, meron kang supervisor, no? Baka ang supervisor mo si Pastor JV, di ba? So, dapat siya yung naggagabay sa iyo para matapos mo yung leading a small group. Di ba? So, kahit na nagpa-facilitator ka na, hindi ka pa fully trained talaga, pwede yan, umahabol na lang yan. Pero, kailangan sikasuhin niya ng supervisor. Di ba? Kayo ay acting supervisor ng mga pastors and interns, eh. Di ba? So, yun yung magiging role natin. Yeah. To make sure na hindi na pupunta sa alanganin ng mga tao. At kasi frustrating din naman, Pastor JV, kapag ang isang tao, facilitators, nalilito siya, hindi niya alam gagawin niya. So, frustrating din yun. Baka sa susunod cycle, ayaw na niya. Ayaw na niya. So, Tama. sayang yung effort natin doon. Di ba? Mas maganda na meron siyang full equipping para hindi siya mawawala o hindi siya mag-give up. Di ba? Ganun ang gusto natin mangyari. No? Ideally. Correct. Mm. So dapat talaga may assessment yan, Pastor GV, and for everyone, may assessment yan to see if that person ay kaya naman ng gawin yung role kahit Mhm. na hindi pa naman talaga kumpleto yung mga trainings. Kasi nga mayroong mga matatagal na sa RLCC, no? Inugat na. Correct. Tapos Mm. ito na, gusto na mag-ministry, pipigilan pa ba natin? So hindi. So ano lang, more on assessment lang. At kung nakita natin talaga na hindi pa talaga kaya, tignan natin kung saan pwede na yun nga, nasa Yes. faith zone at hindi kill zone. Oo, parang parenting din naman yan. Let's say meron kang teenager na anak na nasa kunyari 12 years old siya, gusto niya nang manihuhin yung yung sasakyan, sandali lang, sabi mo, wait lang muna, pagdating mo na lang sa 18, ganyan. So, I guess yun yung ibig ko sabihin. Kailangan ng supervision yan. Hindi pwedeng yan, sige lang ng sige kung anong gusto ng isang tao. There are times naman na, well, siguro pwede na talaga, no? Baka kailangan lang ihabol yung training niya. Kasi sapat naman siguro ang kanya naging karanasan na sa life group, konting coaching, ganyan, bantayan lang para hindi ma-discourage. Kasi alam nyo, ang prinsipyo kasi sa leadership, no? Sinabi ni Apostle Paul yan na 'di ba yung mga leaders kailangan hindi yung parang baguhan kasi sila yung inaatake ng kaaway eh. Nagkakaroon ng mga pride issue o identity issue, ganyan, 'di ba? Magtatampo, 'di ba? Kasi pag bata ka pa sa Panginoon, nag-organize ka ng LG, nagtatawag ka sa Messenger, walang pumapansin sa iyo, puro sin zone lang, mami ko nag-backslide ka na, 'di ba? Kasi hindi mo maproseso yung disappointment, 'di ba? Hindi ka pa ready eh. 'Di ba? Nagigets ba 'yon, mga kapatid? So, kailangan doon wisdom 'di ba? So, may mga tao na pwede na, may mga tao na parang, sige, hinay-hinay muna, baka next year, okay, or something. Okay? Para may prepare ka muna maigi. Alright, okay. So, do we have other, meron pa ba tayong mga tanong? Okay, wala na ba? Wala na po, Pastor. I see a question dito. Aiko po. Anong Aiko po? Si Aiko pala to. Tinanong ko po yan kasi Shea Hmm. po yung kanyang pangalan kanina. Okay. Oo. Si Aiko pala yun. Kayo ba naiintindihan nyo na yung pinaliwanag ko? Baka mamaya nakatingin lang kayo sa camera pero wala kayong nag-gets ng mga na pinaliwanag ko. I-click yung yung kamay. Ibig sabihin, naiintindihan lahat. Gusto ko makita yun. Let me see. Kailangan gallery ko, kailangan lahat nakataas ang kamay. Okay, si Zep, thumbs up. Thumbs up si Fatima. Okay, good. Sino pa? To si Chad, si Chad hindi marunong mag-thumbs up sa Zoom. Tulungan natin, okay? Okay. Si Eden, Elaine, okay, good. Sino pa ba? Bakit Ay- anime sa Hindi pinapag-thumbs up ay kung naiintindihan daw. ano rin ba? More, raise hand. Mhm. Mag-raise hand ka.
Si iPad. Sino to si iPad? Okay. Si Mama El. Teka, iba Stella po. naka Oo. Okay. Mhm. Sige. So, kung wala na siguro, kung talagang naintindihan naman ng karamihan, then that's good. Good to know. All right. Let's move forward tayo rito. Okay. Let me just familiarize you with some of the tools na meron tayo. Of course, para sa ganun alam nyo kung sa kayo pupunta if ever na kailangan nyo ng mga ng tulong sa inyong ministry. Okay. Let me start with our main site. Okay. All right. Yan. Sino yung maganda na yan, okay? Yan ay 'di ba? Yan yung site natin, ano? Na alam nyo ba yan? online.rlcc.ph. Okay? Kayo po ba ay nakikinig? Parang tinitingnan ko yung mga mukha nyo sa camera, parang nasa ibang mga nyo eh. Ha? Okay. So, itong site na to kailangan maging familiar kayo kasi halos lahat ng mga kakailanganin ninyong malaman ay nandiyan para hindi na kayo tanong ng tanong. So again, yung website is post mo nga Pastor Ebet, online.rlcc.ph. Yun yung Naka-post na po. Thank you very much. Okay. So online.rlcc.ph at you can see there a picture ni Suset yan. But doon sa ibabaw, okay, doon sa about, okay, kung nakikita ninyo, baka maliit sa inyong, baka kung telepono ginagamit nyo, baka hindi nyo makikita to. Pero doon sa about, makikita nyo our vision frame, what we believe, our history, tapos contact. So, ibig sabihin, kapag kayo ay leader, katulad ng karamihan sa inyo dito, yan ay mga bagay na dapat familiar kayo. At kung sakaling hindi nyo alam, pwede nyo naman puntahan yan. So, pag kinlik nyo yung our vision frame, yan, makikita nyo dyan yung mission natin, marks of success, yan, our motivation, our method. Yan, doon yung makikita yan. Alright? So, doon sa about, okay? So, what we believe, yung mga pinaniniwalaan natin. Kasi minsan sa LGs, mayroong mga debate minsan, o gusto makipag-argue, o kaya may mga false teachers na papasok. Kailangan alam nyo what we believe. Okay? Para mababantayan nyo yung masi-shepherd nyo yung flock. Otherwise, kung kayo ay walang kaalam-alam about our faith confessions, okay? May mga sinasabi na yung isa sa mga membro nyo na saliwa sa mga pinaniniwalaan natin, hindi naman kayo umiimik kasi hindi nyo alam eh. Okay? So, problema yun, di ba? At so, you have to know those things. So, pupuntahan nyo yung yung sa about, tapos what we believe, tapos dun sa what we believe, makikita nyo yung mga core beliefs natin na sinamarize ko lang about God, revelation, mankind, mga simple lang na mga hindi naman mabibigat na na mga bagay yan. Okay? And then yung history natin, para alam niyo, yan, batang-bata pa ako dyan sa picture, kung makikita niyo, paano tayo nag-umpisa, ganyan, yung history natin. Tapos makikita nyo sa bandang baba, lipat natin yung una natin para makita nyo. Sa bandang baba, merong no more. Nakikita nyo ba yon yung no more? Okay? Yan ay, yan, chatbot yan. Kaya pag kinlik yung no more, pwede nyo kausapin niya, pwede kayo magtanong, no? Kunyari, what time is your worship service? Okay? Ganon. Okay? So, sasagot yan. Okay? Yan. Teka muna. Bakit ganyan? Merong yan, inactive pa yan. Okay, ayusin natin yan. Okay. So, anyway, yan yung natin, site natin. Tapos yung mga sermons, andyan. Pag kinlik nyo yung sermons, nandyan yung mga iba't ibang mga sermons natin. Since 19 kopong-kopong pala at yung mga yan. Okay? Kung naghahanap kayo ng
Lalo kung magwa-watch party kayo, pwede kayo pumili ng isa dyan na kung gusto nyo ipalabas yan sa inyong watch party. Okay? Itong mga nakalipas na mga linggo, medyo nagka-problema tayo dahil sa electricity, kaya wala tayong mga latest na. Ang pinaka-latest natin, serving in ministry, which is si Pastor Patagnan niya to, June Patagnan. So, nung Mayo pa to. Wala tayo ng June kasi nag-brown out. Okay. Tapos meron tayong vlog, no? Um, kung saan may mga written articles tayo, no? Mga written articles para doon sa mga palabasa, okay? Yung mga gustong magbasa. Kasi may mga tao, hindi naman sila, gusto nila nagbabasa. Okay, so yan, may mga article ako sinusulat dyan para sa ganung purpose. Okay? Now, tapos merong I'm new dito. So, ito sana yung ginagamit ng mga ushers natin pag meron tayo mga bagong bisita. Okay? Dapat na finifilapan yung pangalan, ganyan, email, etc. para meron tayong record ng mga bisita natin. So, ganun din sa mga live group, kung may mga bisita kayo. Dapat finifilapan nyo ito para alam natin kung sino yung mga bago. Tapos, may prayer dito. Okay? Yung prayer naman para sa mga gustong mag-request ng prayer at also para sumama sa prayer team. Okay? Yung gustong sumali sa prayer team. Kaya ayan. Alright, so sa give naman, yung mga gustong magbigay sa pamamagitan ng pagdideposit, sa bangko o namang online yan. Okay? Pwede i-click yung learn more para sa giving. Okay? Ito yung giving natin para nandito yung iba't ibang mga paraan ng pagbibigay. Okay? So, yan. Kailangan familiar kayo dyan, mga leaders. Okay? And then, of course, yung small group, para naman doon sa mga nagre-register na small group, ito yung about small groups. Tapos, kung may tanong kayo tungkol sa small group, tapos kung gusto nyo sumali sa small group, ayan, i-click nyo yan. So, dyan lalabas yung mga naka-register na ng mga small group. So, ayon kay PE, may mga nag-register na ng mga small group. Mga real-life travelers, mga ganyan-ganyan. Sino ba yan? Shirai, Soul Fuel. Gaganda ng mga pangalan, ha? Sana walang mga ano rito. Yung mga pangalan natin PE dati. Mga, ha? Ano yun? Kikiam. Mga Pikya, mga ganon. Sana wala nang mga ganon, ano ha? Sana magaganda yung mga pangalan. Ayan, Soul Fuel, Divine, SIS. So, praise God. Okay? So, yan yung mga, pangalan ng mga grupo. Okay. So, yan. Ito yung, natin, yung pinaka-website, natin, no? So, website yan. So, sana maging familiar kayo dyan. Puntahan ninyo para hindi kayo nangangapa when it comes to helping people get assimilated sa RLCC. Now, itong sa pinaka front page natin, pwedeng tingnan niyo yan, pwede sila mag-download ng free app natin. Okay? Nandito yung mapa ng RLCC. Kung gusto nila malaman paano pupunta sa RLCC, minsan may nagtatanong sa inyo paano pa pupunta sa RLCC, ganyan. Tapos meron tayong real life TV na pwede rin puntahan. Okay? Sa ngayon hindi yan updated pero maganda na mapuntahan niyo yan para alam niyo. And then they can also get in touch with us o kaya makinig sa mga podcast natin, no? Available yan dyan. Now, hopefully, they would want to go further and join us. By the way, before I show you that, dun sa baba, let me just lipat tayo ng view. Ito sa baba, nakikita nyo, let's chat. Can you see that? Let's chat. Okay? So yan, pag kinlik nyo yan, may mga nakakausap din yan. Right now, ako lang ang nakaka-receive. Pero hopefully, may mga mga member tayo na magvo-volunteer para sa support team para hindi lang ako ang sumasagot niyan, no?
Sa ngayon kasi ako lang madalas sumasagot diyan, no. Siyempre yung iba sa inyo baka hindi kayo maalam sa email, and by the way, sana bago dumating ang ating Panginoong Hesus matuto na kayo mag-email. Kasi halos lahat ng tao nag-i-email na eh, okay? So hopefully, okay, mag-level up na kayo diyan. But ayan, so yan yung sinasabi ko, yung parang maliit na ano diyan na sign sa baba. Now, etong tatlong picture na to, pag kinlik yan, pupunta yan doon sa yan, Journey with Us, okay? Kung saan may mga choices yung mga tao na pwedeng fill upan, bawa kung first time nila, ganyan-ganyan, o kaya kung ano gusto nilang matutunan. Alright? So, yun yung purpose nung ano na yun, mga picture na yun. Going back, let's say, dito. So, sa baba ulit. Okay? Ayan. So, same yan. Same lahat yon yung pupuntahan nun. Yung tatlong picture na yun. Pare-pareho lang yan. Okay? So, yeah. It's the same thing. Journey with us pa rin ang kalalabasan. Okay? Now, one last thing, hindi naman last thing, pero there's another site na gusto natin maging familiar kayo. Okay, I hope na pupuntahan nyo rin ito. Ito yung join.rlcc.ph. O, pakitype mo na lang PH. Join.rlcc.ph. Yung kanina, online.rlcc.ph. Ito naman, join.rlcc.ph. Now, bakit mahalaga ito? Well, kasi dito nakapaliwanag yung mga options ng mga tao for joining RLCC. Pwede silang mag-join through social media, through Sunday worship, through small groups, through simple churches, social gatherings, servant fellowships, soul training, saka spiritual direction. Yan yung mga paraan to be part of the life and ministry of RLCC. Okay? So, puntahan nyo itong site na to para maging pindot-pindutin nyo lang yan. Okay? And then, hindi naman sumasabog yan, promise. Hindi yan puputok. Okay? Pwede lang ay pumindot-pindot yan para malaman ko rin kung merong mga, anong tawag doon, PE, yung mga links na nagfi-fail. No? Katulad kanina, minsan gano'n, may mga failure sa link natin. Yeah, Tapos, broken links. broken link. So, now dito sa baba, meron nakalagay grow in faith. I want you to look at that, no? So, pag kinlik nyo yun, pupunta yun doon sa tinatawag nating soul training page. So, dito sa soul training page, nandito lahat yung mga iba't ibang training. No? Ulitin ko lang po, baka hindi nyo nakita yung ginawa ko di ba? So, let me go back to the very beginning then. Alright. So, dito sa baba, may grow in faith. So, yung join.rlcc.ph, meron sa baba, grow in faith. Parang late, na-realize ko, baka kailangan palakihin yan. Okay, tapos, pipindutin nyo yung click here. So, pag pinindot nyo yung click here, lalabas yung mga iba't ibang courses. So, kung kayo ay kanina may tanong si Pastor GV, paano yung mga gusto mag-training, ganyan-ganyan. So, dito pupunta, basta meron lang naggagabay. Andito yung mga training, no? Ano yan, hanggang soul keeping. Ang wala dyan, yung leading leaders, ganyan. So, yung mga natitira pa natin mga hindi pa nagagawa. Soul companioning, na gano'n. In the process na yung mga yon, gagawin na yon. Pero, yan yung mga bagay na kailangan familiar kayo sa inyong pamumuno. Okay? Right? I hope na naging malinaw sa inyo yun. Now, again, dito sa bandang baba, ito very helpful sa inyo to, yung use our AI tools. Pag yan kinlik nyo ganyan, pupunta kayo doon sa tinatawag na RLCC AI. So ito may mga iba't ibang topics ito. Let's say may tanong kayo tungkol sa counseling. Nangyari, pinindot ko yung counseling. Okay? Tapos may tanong ako dyan tungkol sa paano ba magka-counsel ng mga tao ng mga problema sa, ewan ko, sa homosexuality. Okay, how do I counsel those, wag na ganun, no? Those who are grieving. Ayun, nangyari, di ba?
How do I counsel those who are grieving? Ewan kung nababasa niyo, maliit siguro. Pero if I ask that question, sasagot yung assistant. Okay, ayan na. Sumagot na, mga kapatid. Instant, okay? Listen with empathy, provide a safe space, encourage expression, etc. Okay? Lahat yan, matatagpuan nyo doon sa pinakita ko kaninang mula doon sa sa Join RLCC nakalagay use our AI tools. Okay. All right, and then all right, last but not the least ay ano to? Right? So lalagyan tayo sa Right Now Media. So yan yung karamihan sa inyo, medyan kayo kukuha ng mga topics, di ba? Okay? So very important na ano yan, na alam nyo yan, mag-navigate yan. So kung may mga tanong kayo, siyempre nandiyan naman sila PE, ibang mga pastors natin, hopefully familiar sila dyan para alam ninyo sa kayo pumupunta. Now, isang bagay na gusto kong i-emphasize sa Right Now Media, meron pong boto nakalagay RLCC. Okay? So pag kinlik nyo yung boto na RLCC sa taas, okay, meron tayong sariling page sa Right Now Media, yung RLCC page natin. Okay? Now, in process yan, ayusin pa ni PE yan sa pagkaalam ko. Okay? Para yan ay magiging more user-friendly, di ba, PE? Okay? Ayusin yan. Okay, pero yan yung gusto ko lang malaman nyo na may page ang RLCC sa Right Now Media. No? Kasi baka hindi nyo alam. Okay? So, yun. Hinihingan tayo ng testimony ng Right Now Media US, no? Kung paano natin ginagamit ang Right Now Media. Kaya, yun. Hopefully, magawa natin yan. So, I think for now, doon ako, sandali lang, meron kasing nagre-ring, no? P, take over muna sandali. Okay? Sige po. Ayan. Sige po. So, just for guidance po siguro because for some of you, baka matagal na po kayong nagpa-facilitate. So, medyo familiar na po kayo sa kung ano yung gagawin. At mayroon din naman na nais pa sigurong maglumago dyan sa area yan o kaya you are coordinators na ngayon at nais nyo maging facilitator balang araw. Nakita nyo po yung mga sinabi na PB na mga trainings. But I would suggest po siguro you can, if you have time and at your own pace naman po yan, yung how to lead a small group. Because yan po siguro yung pinaka-relevant sa inyo for now. Of course, kung meron pa po kayo mga ibang kailangan i-training, no problem po yan. But I think, ang suggestion ko po, na may sakto sa pangangailangan o relevant sa inyong ministry ngayon is yung leading a small group. Now, yan po ay pwedeng at your own pace, although, and yung kumbaga parang inaaral, pero mas magiging kumpleto po ang inyong parang pag-aaral dyan if you would, if somebody will process po yung natutunan ninyo para lang makita po na naiintindihan nyo po yung training ng how to lead a small group. So kung kayo po ay interested, nais nyo po talagang aralin, sabihin nyo lamang po ako, maghahanap po tayo, ako o kaya sa mga pastoral staff po siguro, maghahanap po tayo ng pwede pong process. Ano po? And I believe naman po yung mga community leaders natin would also be doing that. So ayun lamang po, kumbaga, just to help you out po sa ministry na ito. Especially those na baka talagang bago lang, baka first time lang ngayon. I'm not sure meron na first time ngayon talaga mag-facilitate. I know meron po sa ibang communities pero wala ata sila rito. So yun po, isa pong recommendation po sa inyo. Okay, so nakita niyo naman po yung site po na yan, yung sa training. Chinat ko rin po kung saan po matatagpuan yan. Yan po ay nasa join.rlcc.ph/training at makikita niyo po yung leading a small group. If I remember correctly, that's 6 sessions ng mga around 25 to 30 minutes. So,
Ayun po, so please let me know, maglalagay po tayo siguro ng, registration diyan para lang po ma-track natin kung sino. Okay, so ayun po. Ayan, PB, ready na po ba kayo? Oh, yes. So, Okay okay. po. Right. Hello. Okay. Sorry, may mga dumating na mga tao, no? Yeah, the last thing na gusto kong sabihin na may kinalaman dito sa ano natin, paano natin pamumunuan yung mga LGs natin. I want to suggest na ang gamitin nating approach sa discussion o facilitation ay yung tinatawag na lectio approach. So, ano ibig sabihin ng lectio, no? Diba, yun yung tinuro natin, Lectio Divina, nagturo na tayo sa church ng dati. But I want to suggest that as an approach. So, parang ganito mangyayari dyan. So, diba, meron kayong topic, may pinag-aaralan kayo. Imbis na basta magdi-discuss kayo, ano natutunan nyo, ganyan-ganyan. What I want you to do is to choose a passage na related dun sa pinag-aralan ninyo. Choose a passage. Tapos yung passage na yun ay doon lang kayo magfo-focus during your time in the Word. First, kailangan may prepare ang mga tao to understand na the Lord Jesus is present in our midst. Kailangan matuto ang mga tao to have faith na present si Lord. Hindi lang tayo basta-basta tayo-tayo lang naroon. The Lord is there and He speaks to us through His Word primarily. So, kung ano man yung mga tinatalakay na topic o paksa, no, you will get a passage of scripture and then sasabihin mo sa kanila, so we will listen to the Lord together based na let's say napanood yung lesson o whatever kung meron kayong lesson sa Right Now Media. Pero imbis na pag-uusapan yon, you will focus on a verse or a passage of scripture. Tapos babasahin yon so at least 3 times, okay? Doon sa unang time pag binasa, ang instruction mo sa bawat isa would be listen to the Lord and focus on one word or phrase na nag-i-strike sa inyo doon. Of course, syempre you have to pray before you do this. Pero sasabihin nyo sa grupo, let's read the passage, tapos choose one word or phrase na parang the Holy Spirit is parang speaking to your heart. So, babasahin ng leader o sino man sa inyo, babasahin yung passage slowly while everybody's listening. Tapos magkaroon ng moment of silence. And then, let each person share, okay, kung ano yung word or phrase na parang tumimo sa kanila doon sa passage na yun. No? Even as they are reflecting upon the lesson na pinanood nila sa Right Now Media o sermon yan o whatever, basta focus lang on one passage. So, hindi ito teaching. It is listening to the Lord. Okay? So, pipili ng one word or phrase, bawat isa magsasabi, okay, without comment, without, any additional, sasabihin lang. For example, ang tumimo sa akin is grace. Okay? O tumimo sa akin is comfort. Yan. O kaya parang phrase, God's comforting grace. Kunyari ganun. Base doon sa passage na binasa. So you will just ask everyone to share. No pressure. Kung ayaw mag-share ng isa, don't worry. Hindi kinakailangan. Basta just go around and listen. And don't make any comments. Hindi yung huwag na kailangan magsalita na, oh, yung ganda ng napili mong word. Ay, ako rin, ganyan din yung word ko. Walang ganon, okay? You're just listening to each other kasi you're trying to listen to the Holy Spirit together. So, pagkatapos ng unang padaanan na yung unang basa, you will once again enter into God's presence quietly and, read again the second time. Okay? Sa second reading, no, ng passage, this time ang instruction is to, be aware of whatever emotion or feeling na maaring nagtitrigger sa puso as they listen to the Word of God and particularly dun sa word or phrase na tumimo sa kanila.
So, read the passage again, tapos go ahead and ask everyone, okay, based doon sa napili mong word, ano yung what kind of emotion or feeling is stirred up in your heart, okay? So let everybody share kung gusto nila, kung merong ayaw magsalita, go, no problem, don't force it. Pero doon sa lahat na magsasalita, again, listening lang tayo. Wala tayong mga additional na comment, wala tayong mga additional na turo. We're just letting the person experience yung listening to the Lord, no? And then, one last reading, magbabasa kayo muli, one last time. This time, ang instruction naman, or ang question naman, is in what way itong word na to, o phrase na to, is applicable sa buhay mo, or seems to be really relevant sa life mo right now. Okay? So, third basa, let everybody share. Walang magbibigay ng advice o teaching, walang magtuturo, walang magko-correct, you know. Let the Holy Spirit just guide the conversation, okay? So, sasabihin ng bawat isa, tumimo sa akin tong word na to kasi right now, yung family ko is going through a crisis, ganyan. So, let the person share, and people just listen without giving an advice, without making any kind of judgment. Okay? Pag natapos yun, sa third reading, you can now enter into prayer, for one another. Based sa mga narinig nyo sa isa't isa. So, you will pray for each other. Okay, maybe one person can pray for the whole group, asking God to just continue to guide and speak to each one. That would be enough for maybe an hour or so, yung ganong approach. So muli, to reiterate, kung ano man yung dinecide yung topic na pag-uusapan, you choose one verse from that and then use that as a parang divine reading for the group, no? Para everyone can be trained to listen to the Holy Spirit at magkaroon ng growth sa area ng pakikinig sa Panginoon, no? Now, if there's parang any concern or any additional that can be done outside the group, either one-on-one or maybe by meeting with a pastor kung meron mang kinakailangan na But other than that, don't worry about it. It is the Lord who ministers to His people. It is the Lord who comforts His people. Okay? So habang nagsishare ang bawat isa, the Holy Spirit will work and will remind each one of Scripture. Now, of course, hindi naman yan nakabox in. If the Lord parang initiates that, make sure lang na hindi teaching, hindi counseling. Maybe a person can just say, based do sa narinig ko, parang it reminds me of James chapter 1, ganon. But don't teach, don't make a payo or whatever. Just let the Holy Spirit minister to each one. Ang role ng bawat isa sa grupo is to provide a safe place, for each one to talk about what the Lord is really doing in their lives. Okay, so do you have any questions about that? Alright, wala. Sino ba may tanong dyan? Meron ka bang nakikitang tanong dyan o ano? Wala po. Okay. So, kung wala naman, we are now at the end of our talk. Kung wala kayong question o naman, P, you can take over and let's end the group. Ayan, sige po. So, meron po akong isi-send. It's a short PDF lang of parang guide din ng Lectio. Just what PB suggested, no? Although this is more hindi, tama po. So, sisend ko lang po as a guide para po makatulong po sa inyo. So, give me a few seconds po. So, this is based po sa
libro ni Ruth Haley Barton na Sacred Readings. Ayan, sending po. Ayun, nasa na siya? Sandali, nawala. Ayan. Touch. Teka naman. Ay, bakit ayaw? Wait lang po. Ayaw mata-attach. Ayun. Kunin mo yung mga ano mo. Akala ko kasi mag-aano ka. Ayan po. So, let me know po kung na-receive ninyo. So, please do check that out. And then factor in po yung sinabi, yung instruction ni PB. Okay? So, if you have any questions regarding po ito sa sinabi ni PB, let us know. So, maybe this is a new way of doing our or facilitating po yung ating mga small groups. Pero I see the value in it because we are redirecting people not just on the content of whatever topic that we have watched, but they would really focus on the Word of God and what it says in connection din naman po doon sa napanood. So, that means po that the passage should be related naman po sa pinanood ninyo, ha? Baka mamaya po, ang topic ninyo, giving. Tapos, ang verse po ninyo ay Revelation 20, gano'n. So, medyo malayo po yun, ano? So, ayan. You can use po yung AI na pinakita po ni PB kanina to check. Let's say, pwede nyo po i-type doon related to giving or passages on giving. So, pwede po kayo makakawa doon. And again, kung wala po, you can reach out to your supervisor or leaders to help you out. Yan po. So, ayan, sige po. Meron po ba kayong tanong pa doon sa sinabi po ni tinuro po ni PB, specifically din po sa Lectio approach po natin ng facilitation, let us know. All right. So kung wala na, I think PE, we can close in prayer. Okay po, sige po. Sige po, tayo po'y manalangin. Samahan po ninyo ako. Panginoon, salamat po sa gabay niyo sa amin ngayong hapon na ito, Lord. And I know that you are honoring po yung faith ng mga nandito, Lord God, na ready po na matuto at ready po na mag-serve bilang mga facilitators and coordinators, so even part of the core team, oh God. I pray for them and I pray na bigyan mo po sila ng wisdom and guidance as they facilitate and as they lead their small groups and light groups po, Lord God, ng may pagmamahal. Panginoon, this is an important role but at the same time a challenging one, oh God. And I pray that you, oh Lord, will continue to strengthen them and motivate them ng pag-ibig mo rin sa mga tao, Lord God. Use them as a channel of your love sa kanilang mga miyembro, Panginoon. And so ayun po. And we thank you again for this time. We love you, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Amen. All Ayun right. po. So, yeah, God bless you. Maraming salamat. Thank you for joining us dito sa ating mini orientation. Bye-bye. Sabay po. Okay po, ingat po kayo. Salamat Okay po. Sabay po.